Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng buhay, kapwa sa pisikal at espiritual na aspeto ngayong araw. Ama, kami ay nagkakatipon dito na may iisang puso. Kailangan mong maunawaan ang lalim ng iyong pag-ibig at kalooban para sa amin na siyang makikita sa buong ikapitong utos. Ama, pakisuyo po naway pakumbabain namin ang aming mga puso ngayong imaga upang aming matanggap ang lahat ng iyong pagmamahal, ang tanang pagkaon, kaysog, ug kusog aron mo padayon nining kalibutan isip ti unay nga pamanhunon sa nating karnero. Salamat kanimo. Itugyan namo kining panahona sa imong gamhanang kamot. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Kaya pinag-aralan natin ang ikapitong utos ng 10 utos at sinasabi sa ikapitong utos, huwag kang mangalunya. At pinag-aralan namin ito batay sa ikapitong aklat ng seryeng History Redemption na isinulat ni Reverend Evan Park. At talagang sinisiyasat natin ng malalim ang 10 utos na ito. Ngayon ay ating babalikan ang huling oras tungkol sa pinabanal na kasuotan. At gaya ng nakita natin kanina sa Apokalipsis Kabanata 21 at 22, nakikita natin ang kaganapan ng kasaysayan ng pagtubos at ang paglitaw ng tunay na nobya ng kordero. At ang nobya ng kordero ay nakasuot ng espesyal na kasuotong ito, tama ba? Ang dami pong kasal. Alam ng lahat ng Kristiyano na dapat nating isuot ang kapistahan. Kasuotan, ang kasuotan sa kasal upang sumali sa dakilang kasalang ito ng kordero sa mga huling araw. Tama ba? Kaya naman labis akong nagulat nang malaman ko. Ang ikapitong utos ay talagang may kaugnayan sa pinabanal na damit. At sana ngayon ay mas tiyak nating makita kung paano ang utos na ito ay hubag mga lunya na naghahanda para sa dalisay na nobya ng kordero at kung paano ito naugnay sa ating pinabanal na damit na dapat nating isuot sa huling panahon. Okay, ngayon ito ang tungkol sa mga partikular na batas at noong nakaraang linggo, nakita natin kung paano mayroong 2 lugar kung saan lumilitaw ang 10 utos, ang ikapitong utos. At kaya sa Exodo, Kabanata 20, talata 14 at sa Kabanata 5, talata 18. At ang mga talatang ito ay talagang nagdedetalye ng pagpapalawak sa mga partikular na batas ng ikapitong utos na huwag kang mangangalunya. Pinag-aralan talaga namin ang 4 na batas na partikular sa batas noong nakaraang linggo, kaya sinuri lang namin sandali ang huling oras para lang sariwain ang aming memorya. Nakita naton kung paano ipinagbabawal ang kasal na may kaugnayan sa insesto, pinapanatili ang kadalisayan ng kasal at ang kalinisang puri. At kaya pangatlo, ang tiyak na batas tungkol sa pag-iwas sa mga krimeng sexual at pang-apat ang batas ng selos. Sana maalala mong lahat ng ito ha. At ang buod nito ay ito. Naay ding Diyos na magkaroon tayo ng malay na kamalayan sa ating kabanalan. At nakita rin natin na nilayo ng Diyos na magkaroon ng ganitong kadalisayan at pananampalataya sa loob ng kasal. Dahil ito ay direktang naugnay sa wastong kaayusan sa pamilya, sa ating lipunan, at sa ating bansa. Kaya tandaan natin na tayo at sa ating pagsasama, tayo ay direktang naugnay sa bunga ng lakas na atong bansa bilang isang banal na kaharian ng mga pare para sa atong Diyos. Kaya napaka-espesyal no, napaka-espesyal ng kasal ninyo. Napakahalaga ang pamilya mo sa paninging Diyos dahil dito. At saka, nakita natin sa pamamagitan ng mga partikular na batas na ito na ang kadalisayan ng espiritualidad at ng ating pisikal na kapakanan para sa mag-asawa ay kasing halaga rin. Mahalaga gaya ng sarili na tungguhay. At binigyang diin niya kung paano magkaroon ng tiwala sa isa't isa at transparency hinggil sa kalinisang puri. At saka, nakita naton ang batas ng selos, tama ba? Ug giunsa ni Amy pagpakita ang pagsabot sa Ginoo sa atong kahuyang, kay magduha-duha man kita kun ang mga butang dili klaro. Gipugman ni ining balura ang makagubang pagduha-duha, ang tiwala sa isa't isa at pagiging tapat sa loob ng kasal.
At nakita rin natin kung paano kayang ilantad ng Diyos ang kasalanan kahit walang ebidensya, at tiyak na ilalapat niya ang kanyang hatol dito. At sa gayon ay makatitiyak tayo at hindi na tayo dapat magduda pa tungkol sa isa't isa. Dahil nariyan ang ating Diyos, nariyan siya para pakinggan ang ating mga problema, nariyan siya para aliwin pa ang puso sa asawa. Sino ba naman ang nagdududa sa kalinisan ng asawa niya, di ba? At kaya niyang linawin ang mga bagay-bagay. Kaya higit sa lahat, dapat nating tandaan na ang utos na ito ay talagang nagtuturo sa atin. Huwag kang makiapid, ay nagmumula sa ating tunay na asawa, sa ating lumikha. Kaya naman, ang utos na ito ay tunay na nagpapahayag ng pagmamahal at pangangalaga ng atong Ama at ng kanyang paghirang sa bawat isa sa atin bilang kanyang dalisay na nubya at kung paano natin sama-samang itatayo ang bagong Jerusalem. Kaya tandaan natin iyan habang tinatalakay natin ang ating mga susunod na batas. Kaya ang buod ng ating talakayan noong nakaraang linggo ay walang makakatakas sa paningin sa matuwid na Diyos, ang ating tunay na asawa. Okay, kaya tandaan ito ha. Dumako na tayo sa ating mga susunod na batas. Kaya mahigpit na pinatawan ng Diyos ng parusa ang pangangalunya. Bakit? Dahil kasama rito ang kanyang pananahan sa gitna natin. Nais niyang makasama tayo at nais niyang mapanatili ang atong presensya ng sama-sama sa lubos na kadalisayan. Kaya ang ikalimang batas ay isang pagbabawal sa lalaki at babae na tinatawag na mga prostitutes. Ngayon, mariing ipinagbawal ng Diyos ang prostitusyon, katumha para sa mga lalaki at babae sa Israel. At sinasabi nito sa atin na nagkaroon ng mga ganitong pangyayari maging sa mga hiniran ng Diyos, tama ba? Ito ay dahil ang mga relihiyon ng mga bansang nakapalibot sa Israel. Ginamit nila ang mga lalaki at babaeng patutot na ito sa mga ritual na sexual. Ang ginagamit nila ito upang sabihin na gusto nilang makipagkita sa kanilang mga Diyos. Sige, at Teya, ang mga prostitusyon na ito ay tinatawag na mga prostituta sa templo at ito ay tinasasangkutan ng parehong lalaki at babae. Okay, sila pala ang mga patutot sa templo. At maging ang mga tao ng Juda ay nagtayo ng isang bahay. Para sa mga lalaki, tinatawag na mga patutot sa templong Diyos para sa kanilang kasiyahan. Nakikita mo, inaangkop na nila ang nangyayari sa kanilang paligid, sa kanilang kapaligiran, at ito'y isang pambansang bagay. Okay, ipinapaalala nito sa atin na tayo rin ay nabubuhay sa parihong kapaligiran, parihong impluensya ng mundo sa ating paligid. Tama ba? Okay, at nakita mo, sa Ikalawang Hari, Kabanata 23, Talata 7, sinasabi sa aton na winasak din niya ang bahay ng mga lalaking patutot sa kulto na naasan sa bahay ng Panginoon at ang mga babae ay naghabi ng mga kurtina para sa Asyera, ang idolatriya. At ang mga kaugaliang ito ay laganap noon. Sa ilalim ng paghahari ni Rehoboam, si Haring Rehoboam na anak ni Solomon ay makikita natin sa unang hari 14, talata 24, gayunin sa ilalim ni Abisam at Asa ang kanilang paghahari sa unang hari 15, talata 12 at kabanata 22, bersikulo 46. Ngayon, pansamantala silang naglaho noong panahon ni Josias sa pamamagitan ng kanyang reformasyon. Sige, pero tingnan natin mamaya, kailan? Binanggit ito ni Propeta Oseas, inakusahan ang mga tao noong kanyang panahon na walang kasalanang nalululong sa pangangalunya at ipinropesya ang mabangis na paghatol ng Diyos sa kanila. At ito ay nasa Oseas Kabanata 4, talata 11 hanggang 9. At makikita natin dito na ang espiritu ng pagpapatutot ang nagligaw sa kanila. Ito ay isang pambansang pinomino. Hindi naman ibig sabihin nito na immune na tayo rito, di ba? Okay, makikita nato na sa kasaysayan ang prostitusyon ng lalaki at babae, tandaan po ninyo, hindi lamang ito pisikal na prostitusyon ng lalaki at babae. Nangyayari rin ito kapwa sa pisikal at espiritual.
Sa kasalukuyan, ang mga sitwasyong ito ay o mga penomenong sumira sa moralidad ng pamilya na isang pangunahing bloke ng lipunan ang kaharian ng Diyos. Sa kasaysayan, nakikita natin kung paano nito sinira ang templo ng Diyos at nyanig nito ang ugat ng pananampalataya ng mga inosenteng tao. Tunay nga, ito ay isang malaking babala noon at isa ring malaking babala para sa mga simbahan ngayon. Marami sa mga pastor ng simbahan at mga kongregasyon ngayon tulad ng ibang mga panahon noon. Nagkukunwari tayong may pananampalataya, ngunit ang totoo ay puno tayong mga masasamang pag-iisip, mga immoral na gawain, naghahanap at nauha sa mga kalayawan ng laman na parang mga hayop na hindi nag-aalis ng tela. Ito ay talagang direktang sipi mula sa pahayag ni Reverend Evan Park sa ikapitong aklat. Kaya dinadala niya tayo sa Apokalipsis, Kabanata 2, okay, ang babala ng Diyos laban sa ganitong kasamaan. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Narito, ihahagis ko siya sa higaan ng karamdaman at ang mga nakikiapid sa kanya ay danasin ko sa malaking kapihatian, maliban na lamang kung sila ay magsisisi sa kanyang mga gawa. At papatayon ko ang kaniyang mga anak sa pamamagitan ng salot at malalaman ng lahat ng mga simbahan. Kita nyo, gumawa siya ng kaniyang pahayag sa lahat ng mga simbahan sa mga huling araw. Ito ang aklat ng paghahayag. Ngayon pa lang malalaman na iyan ng lahat ng simbahan. Ako ang siyang sumisiyasat sa mga puso't isipan. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. At ipinapaalala nito sa atin ang batas ng silos. Tama ba? Ang kinalabasan nito, di ba? Sige, dito dumako tayo sa ang susunod na utos na maglagay ng mga palawit sa apat na sulok ng damit. Okay, kaya ito talaga ang paraan ng Diyos para panatilihin tayong banal at parusahan. Sige, dumako tayo sa susunod na slide na utos mula sa Diyos na magsabit ng mga palawit sa apat na sulok ng damit. Okay, ito ay lubang kapansin-pansin dahil sa pamamagitan ng batas, sa pamamagitan ng partikular na batas ng ikapitong utos na nagsasabing huwag kang mangalunya. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga tagubilin sa kung ano ang ating isinusuot, sa hugis at anyo, maging ng ating mga kasuotan, dahil ito ay isang espesyal na kasuotan na dapat isuot ng walang iba, kundi ng Kanya. Mga taong inilaan, kaya sa ngayon, kapag naririnig natin ang mga taong inilaan, dapat natong ipaalala sa atin ang dalisay na nobyamang Diyos. Okay, kaya kapansin-pansin, ang spesyal na utos na ito ay tungkol sa ating mga kasuotan na hindi nasa labas ng bahay sa halip na sa mga wala sa loob ng bahay. Okay, tungkol ito sa kung ano ang panlabas nating pananamit, kaya ang layunin ay hindi lang para sa kung ano ang ating hitsura. Hindi lang ito para sa panlabas na anyo. Ngayon, ito ay isang paalala sa mga taong may tipan sa kanilang sagradong pagkakakilanlan at kanilang banal na misyon. Saan man, kailanman nila suot ang kanilang balabal, at o saan kailanman naming tinitingnan ang mga balabal ng isa't isa. Okay, kaya sa tuwing nagsuot ako, naaalala ko ang damit ko at kung sino ako at kung ano ang mga misyon ko. Gayon din, kapag tinitingnan natin ang isa't isa ngayon, naalala natin kung sino tayo. Kaya ito ay isang napakahalagang damit na isuot. Talaga, salamat. Ipinaliwanag ito ng detalyado ni Reverend Park sa ikapitong aklat at sigurado akong nakita mo na ang larawang ito. At ito ay tinatawag na ang atong ordinaryong balabal. Sisimla ako, sige, kaya ito lang ang ordinaryong balabal. At kadalasan, parisukat ang hugis namin. Okay, parang poncho yan, di ba? Sa terminong Espanyol, tama ba? Parang isang prayer shawl, ito para sa kanila na yun. Pero ito talaga ang suot nila. At ito ay isang hugis parisukat na panlabas na pantakip na hinabi mula sa lana. Okay, isang piraso lang yan na walang tahi. Isang piraso lang naman. Sige.
ug sa mga balaod nga gidili sa Dios sa iyang kakawhan ang pagsulob og mga bisti. Hinahabi mula sa dalawang uri nga materyales. Okay, hindi mo maaaring paghaluin ang lana ug linen. Nasa Levitico, Kabanata 11 at Deuteronomio 22 iyan. Kaya sinasabi sa Deuteronomio, Kabanata 22, versikulo 11, na hugang kang magsusuot ng tela na pinaghalong lana at lino. Okay, kaya gawa lang ito sa kung ano ang lana, okay? Kaya parang ang seda ay bahagi ng lana, tama ba? Sige, tatlo na yun, all. Ito ay talagang isang balabal o alampay na isinusuot sa araw. Ngunit sa gabi ay nagsisilbi itong kumot. Naku, pasensya na. Nakalimutan ko ang PowerPoint. Sige na. Okay, ito ay isang damit na gawa sa isang piraso na parisukat na tela at gawa rin ito sa lana at ginagamit bilang kumot sa gabi. Okay, halos ganito pala ang suot nila. Tama, sige. Kaya ganito ang hitsura gitom at maaari rin nila itong gamitin bilang pambalot sa pagdadala ng mga bagay. Ito ay maraming gamit. Ito ay isang damit na sinabi ng Diyos na isuot nila. Pero pakitandaan dito, may mga lugar para sa apat na tassel na ito. Utos ito ng Diyos, ha? Kaya kung titingnan mo ang lugar na ito, may apat na palawit at sinasabi sa Deuteronomio Kabanata 22, talata 12 na ganito. Okay, gagawa ka para sa iyong sarili ng mga palawit sa apat na sulok ng iyong damit na itinatabing mo sa iyong sarili. Okay, ngayon ang salitang tassel sa Hebreo ay gadil. Okay, sa talatang ito, makikita mo rito si Tafel, doon dirito si Gadeg. Giadel. At ang salitang ito ay nagmula sa gadal. Gadal, na ang ibig sabihin ay pilipitin, ikot, dahil ang mga palawit ay dowa sa mga sinulid na pinilipit. Karon, sa Numeros 15, versikulo 38, tanawa, isolti sa mga anak sa Israel nga maghimo silag mga panggabid sa sidsid sa ilang biste sa tanan nilang kaliwatan. Kaya ito ay parang walang hanggan. Kaya naangkop din ito kahit sa atin gayon, hindi ba? Bilang mga tunay at makamundong Hudyo. Sige, at kanilang ilalagay sa palawit ng bawat sulok ang isang panaling asul. Pakitandaan ang kunay. Sa palatang ito, ang pasel ay ibang salita. Sige, ito ay tinatawag na chitsit sa Hebreo. Okay, parang si Gagil. Parang mga tassel dito sa palatang to, tulad ni Gagil. Ang mga tassel na ito ay mga palamuting hugis bulaklak. Okay, mas kapansin-pansin ang chitsit dahil sa mga palamuting hugis bulaklak sa sulok ng mga balabal na simusimbolo na ang batas ay bulaklak ng buhay. Ang batas ay bulaklak ng buhay. Dalangin ko na sana'y gumanda tayo. Kasama ang bulaklak na ito ng buhay. Amen. Dahil, naisip mo ba kung gaano kalaki ang nais ng ating Amang Diyos na tayo ay maging handa bilang kanyang nobya? At iniutos niya na isuot sa atin ang balabal na ito at iniutos niya sa atin na gawin ang mga palawit na ito sa sahig sa lahat ng apat na sulok upang ipaalala sa atin na suot natin ang kanyang batas, ang bulaklak ng buhay. Kaya tingnan natin ngayon ng mas malapitan ang kuting na ito. Ang tsitsit, pakitandaan ang salitang ito, ang alpabetong Hebreo na ito, ang numerikal na halaga ng salitang Hebreo na tsitsit ay 600. Okay, natatandaan mo ba kung paano ang bawat alpabeto ay may numerical value? Kaya narito ang isang talahanayan para sa sanggunian. Kaya nakikita mo ito, si Sadi ay 90 taong gulang ma. Ang numerical na halaga rito ay 90. Sige, Yod, narito ang numero 10. At ang tao dito na nakikita natin ay 400. Kaya ang 90 plus 10 plus 90 plus 10 plus 400 ay talagang 600. Okay, hindi lang yan. May 8 karagdagang hibla ng chord, di ba? Kaya makita mo ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 chords ang parang nakatwist at 5 beses silang nakabuhol.
Sige, ibuhol mo ito 5 beses. Ang unang buhol, pangalawang buhol, ikatulong buhol, ikaapat na buhol, at ang ikalimang buhol. Okay, kita mo, ito ay 8, dagdagan ng 1, 2, 3, 4, 5, 13, di ba? Kaya 8. Ang dagdag na 5 buhol ay 13. Nangangahulugan ito na ang buong mga puzzle ay sumisimbolo sa numerikal na halaga na 613. Ang salitang chitsit ay 600, ang pangalang ito mismo ay 600 at mayroong 8 hibla, 5 buhol. Sama-sama, 613 na tumutugma sa 613 na artikulo sa batas. Kaya ang chitsit na ito at ang haladang 613 ay isang paalala ng salita ng Diyos at ito ay upang mag-udyok sa atin na sundin ang lahat ng mga batas ng ating Diyos. Tandaan, sa Deuteronomio 22, versikulo 12, iniutos ng Diyos na gumawa ka ng balabal na ito upang takpan ang iyong sarili. Takpan mo ang sarili mo. Ang ganda naman, no, di ba? Napakahina nato mga tao. Para tayong mga nilangan na madaling makalimot. Gayunpaman, nais ang Diyos na takpan ang lahat ng ating mga pagkukulang at lahat ng ating mga kapintasan. At ano ang itinatakit niya sa atin? Mga kapatid, ano ang nais isuot sa atin ng Diyos ngayon? Gamit ang kanyang salita, gamit ang kanyang mga utos, upang tayo ay kanyang gawin ng mga lalaki at babae ng kanyang salita. Haleluya! Tandaan po ninyo na ito ang layunin ng Diyos. Itong mabuting layunan kung bakit kayo tinawag. At hindi siya titigil sa paggawa hanggat hindi niya natutupad ang kanyang layunin sa pagtawag sa atin. Amen? Kaya, isa na namang tahanga-hangang bagay. Ito ba? Kamangha-mangha, ang balabal na ito ay kahawig ng robe of the effort ng pari. Ngayon ay hindi na isinusuot ang robe ng pagsisikap. Luyo sa ordinaryong pagtulungan, espesyal kini nga bisti alang lang sa labang sacerdote. Makita nimo ang susama. Alam natin na ang robe of the effort na ito ay isang piraso lamang. Isang gawa sa lana. Okay, isa itong hinabing tela na may lana. At tandaan, ito ay parang butas para maiwasan ang pagkapunit. Tulad ng isang tsitsit, nariyan din ang kampana ng ginto na isinasabit sa mga regular na pagitan na may mga granada sa pagitan. Okay? Gayon din, aniya, isang babae, isang one piece mula itaas hanggang ibaba. At ang tsitsit ni ito ay dapat na may kordon na asul. At ang mataas na saserdote ay nakasuot din itong asul na damit ng ipod, tama ba? Sa makatuwid, ang kulay asol na may kordon ay nagpapaalala sa mga Israelita ng kanilang pagkakakilanlan, ng ating pagkakakilanlan bilang kaharian ng mga pari. Amen? Kaya ang ating sinusuot ang talagang nagtatakda ng ating ginagawa, hindi ba? Ibig kong sabihin, ang swimming suit ay isa ring damit na kailangan mong isuot sa labas. Pero kapag nakasuot ka ng swimming suit, hindi ka na maaaring pumunta o magturo. Ama? Ang swimsuit mo ay isinusuot habang lumalangoy ka kapag nakasuot ka ng kumpletong suit, tama ba? O kapag nakasuot silang sweatshirt. At maaring magkaibang ating mga kilos. Kaya't sana, tandaan ninyo, dahil nais ng Diyos na isuot sa atin ang balabal na ito, ano ang nais niyang maging tayo? Paano nais ng Diyos na kumilos tayo? Tandaan natin ito. Okay, dito sinasabing Diyos sa mga bilang kabanata 15, ito ay magiging isang palawit para sa iyan na tingnan at tandaan habang tinitingnan natin ang ating sarili, habang tinitingnan natin ang balabal ng ibang tao upang alalahanin iyon ang lahat ng mga utos ng Panginoon. Kaya ipinapaalala ko sa aking sarili sa salita. Pinapaalala mo rin sa akin ang salita ng Panginoon. Kaya natin silang gawin. Ito ay isang mahalagang bahagi. Dapat nating paalalahanan ng isa't isa na gawin ang salitang Diyos at huwag sundin ang sarili ninyong puso at mga mata. At ito ay isang mahalagang bahagi.
Dayon, pagpakaaron ingnom bigaon, hinumdumi, dunay duha ka pulong sa Biblia alang nini, ug ang gipili sa Dios mao ang zana. Ingon niya, kung sundon nato ang atong kasing-kasin ug mga mata, nagluhib kita kanyaya. Kaya muli, sabi ng Diyos, isuot ninyo ang balabal na ito na may mga palawit upang maalala ninyo ako, upang maalala ninyong tuparin ang lahat ng aking mga utos at upang kayo'y maging banal sa akin. Kita mo, naalala ko ang aming pastor na nagtatag. Siya ay lubos na nailalarawan sa pamamagitan ng kayang kakayahang uliton ang salita sa ganitong sitwasyon sa eksaktong parihong paraan. Kung pag-usapan niya ito ng 100 beses, ang bawat 100 beses ay eksaktong pareho mula simula hanggang katapusan. At noong una ay parang, bakit niya pa ulit-ulit na sinasabi ang sarili niya? Narinig ko na ito dati. Minsan hindi natin masundan ang mga linya niya dahil paulit-ulit na natin itong narinig, di ba? Pero noong nakita ko ang mga tassel na ito, naalala ko kung gaano tayo kahina, di ba? Napakamakakalimutin natin. Napakamakakalimutin natin. Naririnig natin ang salita ng Diyos. Ngunit lagi natin itong nakakalimutan dahil tayo ay mahina. Alam na panong salita, gumit kulang tayo sa lakas para sundin ito, tama ba? At alam ng Diyos, alam ng ating Ama ang ating mga kahinaan at ipinapaalala niya sa atin sa bawat pagkakataon sa parehong paraan ng paulit-ulit hanggang sa puntong ibibigay niya sa atin ang mga tasil na ito. Bilang natitirang paalala ng kanyang salita, sige, tandaan natin ito at manalangin at aminin na oo, tayo ay mahina. Sumasang-ayon ako sa iyo. Amen. Kulang kami sa lakas upang tuparin at gawin ang iyong salita. Kaya tulungan mo kami. Pigilan mo po kami sa aming espiritual na puso upang mapanapili namin ang dalisay na pamilyang ito para sa iyong kaharian. Amen. Noong panahon ni Jesus, ginagawa ng mga pinuno ng relihiyon na napakalaki ang mga palawit na ito para ipakita at binaluktot nila ang nilalayong layunin sa mga tassel. At itinuro ni Jesus ang kanilang pagkukunwari at sinumpa sila ng 7 beses at sinaway at hinatulan sila. At lahat ng ito ay nasa Mateo Kabanata 23. Kaya tatalakayin talaga natin ang mga talatang ito kahit na medyo naubusan na tayong oras. Pero naisip ko na napakahalaga para sa atin na basahon ang mga talatang ito sa Biblia. Buksan natin sa Mateo Kabanata 23. Dito, sabi ni Jesus, ang mga pariseyong inilalarawan nila, siya ay mga banal na pare, tama ba? Tandaan, hindi lamang ang mga pinuno ng relihiyon ang tinutukoy dito, kundi tayo rin naman ay pinatawag ng mga pinuno ng kaharian ng isang ama. Amen. Kaya't ating isapuso ang mensaheng ito bilang ating mensahe. Ngunit, ginagawa nila ang lahat ng kinanglang mga gawa upang mapansin ng mga tao. Gipadak-an nila ang ilang mga pilakterya, gibutang kini sa ilang agtang nga may sinulat o gipataas ang sidsid sa ilang bisti. Gusto nila ang dungganong lingkuranan sa kumbira, unang lingkuranan sa sinagoga, mga pagtimbaya sa merkado, ug tawog nga rabi. Matod ni Jesus, alaot kamo, mga eskriba og pariseyo, mga maot, kay naghatag mog ikapulo sa yerbabuena, eneldo og kumino. Ngunit pinababayaan ninyo ang mas mahalagang probisyon ng kautusan, ang katarungan, ang awa at ang katapatan. Ano ang saysay ng pagpapalaki ng mga borlas kung nakakalimutan na natin ang katarungan, awa at katapatan ng Diyos, di ba? Ngunit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ng iba. Mahalaga ang ikapo og sugo ang paghatag, pero ayaw pasagdi ang hustisya, kaluoy ug pagtuo. Alaot kamo, mga eskriba ug pariseyo, mga maot, inyong ginalimpyuhan ang gawa sa kopa ug pinggan, apan ang sulod puno sa pangawat ug gahakog. Ikaw nga buta nga pariseyo, limpyuhi una ang sulod sa kopa aron mahimong limpyo usab ang gawas niimi.
Manalangin tayo, Ama namin, oo, linisin po ninyo ang loob ng aming tasa upang manatili tayong malinis sa labas para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, para sa inyo, para kayong mga libing ang pinaputi na sa labas ay tila maganda, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at lahat ng karumihan. Gayun din naman, kayo sa panlabas ay nagmumukhang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kita mo, si Jesus ay tumitingin sa atong mga puso. Kaya ngayon, pagkatapos ng pag-aral ng Biblia, maglaan tayo ng ilang sandali upang tunay na manalangin at aminin sa ating Panginoon ang ating mga kahinaan at kung paano tayo paminsan-minsan ay nakakagawa ng parehong paglabag sa batas tulad ng mga eskriba at pariseyo noong panahon ni Jesus. Kaya kahit na yun, ang kahalagahan ng panlabas nating pananamit ay napakalinaw, hindi ba? Ang batas ay nagbigay sa mga Israelita ng mga palawit upang ipaalala sa kanila ang salita ng Diyos at ang kanilang pagkakakilanlan bilang kanyang bayan, hindi lamang kanyang bayan, kundi kanya rin. Gayon din, ngayon ang ating mga panlambas na damit, naaway ang ating mga panlambas na damit ngayon ay magpalabas din ng halimuyak ng salita ng Diyos. Sa madaling salita, ang ating pananampalataya at ang biyaya ng ating Diyos. Amen. Balikan natin ang 2 Korinto, 2, versikulo 15 hanggang 16. 2 Korinto, 2, versikulo 15 to 16. Basahon nato dugan. Ito ang puso ng Diyos, ang kanyang kalooban para sa aton. Aniya, sapagat ang maliit na amoy ay samyo ni Kristo sa Diyos. Amen? Kabilang sa mga naliligtas at kabilang sa mga napapahamak, at sa isang samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan. Sa isa naman, isang samyo mula sa buhay tungo sa buhay. At sino ang karapat-dapat para sa mga bagay na ito? Sino ang maaaring maging halimuyak ni Kristo sa atong Diyos? Sino ang makapaglabas ng parehong halimuyak na inilabas ni Jesus sa Diyos? Ama, tandaan napon. Kapag hinubad ang damit, tayo ay nagiging hubad, takot at mapagtubos. Pinatutuunan ito ng kasaysayan. Sige, ang talagang mahalaga ay ang ating di nakikitang kasuotan ng ating panloob na sarili na siyang kasuotan ng salita, hindi ba? Gundit kapag ang balabal na ito ay hinubad, kapag ang ating kasuotan ng salita ay hinubad, ang ating kakaharap ay kahubaran at takot. Kapag hinubad ang ating balabal, hindi tayo magiging iba sa mga kriminal o takas tulad ni na Adan at Eva. At sila ay hubad. Napagtanto nila pagkatapos magkasala na sila ay hubad at sila ay natakot. At gayon din si Rev. Itinuturo ni Part ang kahihiyan ng mga tao kapag sila ay binihag. Kini nga mga bersikulo medyo makalisang naghisgot giunsa sila paghingilim nga hubo, walay sapot sa PL og walay tabon ang ilang sampot. Anaa ka na sa Isayas 2 walay 4. Gayon din sa Marcos, ang kabanata 14 ay tungkol sa isa sa mga disipulo ni Jesus kung paano dumatong ang lalaki upang arestuhon si Jesus. Tumakbo siya palayo at may balot siyang linen sa kanyang katawan. Kaya ang balabal na ito, linen ang balot sa kanyang hubad na katawan. Ngunit habang tumatakas siya, hinubad nila ang kumot na nakabalot sa kanya at nakatakas siyang hubad. Ayan ang tinutukoy sa Marso ng 14 at gayon din ang mga kaawa-awang may utang. Kapag tayo ay natatalo, ang pagkawala ng ating balabal ay nangangahulugan na tayo ay naging mga may utang dahil sa halip na utang, tayo mismo ang nagbibigay ng balabal. Sige. Gipahinomduman kita sa 7 pagtugdon sa saad na ang kaulaw kadili natural ug dili maayong kahimtang sa unahuna tungod sa pagkawala sa pagkabalaan, pagkalimot sa pulong sa Dios ug pagpakasala. Tukma kini sa atong gitun-an karon.
Gayon din, dapat nating tandaan na ang mga taong may misyon ay laging nakasuot ng kanilang mga kasuotan, hindi ba? Ang mga doktor, siruhano, pulis ug sundalo kanunay magsulob sa ilang mga uniporme, di ba? Ingon usab ni ana, ang katawahan sa Dios nagsulob sa ilang mga bisti. Nahinumdum ka ba kang Samuel? Sinusuot niya ang kanyang mga damit mula pa noong siya ay bata pa. Nung si Jonathan, nagpahayag siya ng pagmamahal at gusto niyang protektahan si David. Kaya hinubad niya talaga ang kanyang damit at ibinigay kay David. At palaging suot ng high priest ang robe na ito ng pagsisikap. Tama ba? Okay, para itahiwatig ang kanilang misyon. At binihisan din ni Moises si Eleazar ng damit ni Aaron upang ipahiwatig na ang mataas na pagkasaserdote ay ipinapasa na ngayon sa kahalili. At pati si Eliseo ang propeta ay itinalaga bilang kapalit ni Elias. Tama ba? Kaya't inihagis ni Propeta Elias ang kanyang balabal kay Eliseo at gayon din noong panahon ni Haring Hezekias ang tunika ni Sabna. Ito, siya ay parang pambansang ingat-yaman at inilagay kay Eliakim. Gusto kong tingnan natin ang ilan pang mga talata para maala talaga maiukit ito sa atong mga puso kung paano ang mga taong may misyon ay laging nakasuot ng mga kasuotan at ang ating kasuotan ay sumisimbolo sa ating banal na misyon. At tandaan, palaging ipinapaalala sa atin ni Reverend Park, ang mga may misyon ay hindi mamamatay kailanman. Amen? Okay, kung gayon Usa Samuel, duha, usa, utso, usa, 9. Nag-alagad si Samuel sa Ginoo isip bata nga nagsulob og lino. Pagsisikap sama sila sa labang pari. Buhatan siya sa iyang inahan og gamayng kapa og dadon kini sa kanyaa. Muuban siya sa iyang bana sa paghalad dito sa Shilo. Diindadhan ang mga bata ang mga tawo. Hinaot niya kining bersikulo, matuman sa atong mga anak. Amen. Ang galing, di ba? Sa usa, Samuel usa utso, gihubad ni Jonathan ang iyang kupo ug gihatag kang David, laki pang iyang taming, espada, pana ug bakos. Atong tan-awa si Sebna, sa tinuod lang, daghan kanato ang ingon niini. Binsan nagbasa tag Biblia, dili ta pamilyar nining bersikulo bahin sa kahulugan sa atong biste. Isayas duha-duha, usa 50 duha usa. Miingon ang Ginoong Dios sa mga panon. Adtua si Sebna, ang pigdumala sa palasyo, ang tesorero. Unsay katungod nimo dinhi? Nakikita mong sinasaway siya ng Diyos at sino ang kasama mo rito na gumawa ka rito ng libingan para sa iyong sarili. Narito, ihahagis ka na ng Panginoong ng patiwarik o tao. Makikita mo na sinasaway ng Diyos si Sebna at malapit ka na niyang hawakan ng mahigpit at igulong ng mahigpit. Parang bola para itapon sa malawa na bansa. Doon ka mamamatay at doon mapupunta ang iyong mga marilad na karwahe, ikaw na kahihiyan ng sambahayan ng iyong Panginoon. Kaya ito ay dahil hindi natupad ni Sebna ang kanyang tungkulin. Tama, kaya sinabi niya rito na sinabi ng Diyos, alisin kita sa iyong katungkulan at ibabaa kita sa iyong kalagayan. At mangyari sa araw na yaon na aking patawagin ang aking lingkod na si Eliakim na anak ni Hilkias at aking susuutan siya ng iyong tunika at ibibigkis ko sa kanya ang iyong pamigkis. Ipagkakatiwala ko sa kanya ang iyong kapangyarihan at siya'y magiging ama ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng sambahayan ni Huda. Habang papalapit na ang ika-23 pangkalahatang asembla ng Shiloh, tayo ay hihirangin kasama ang iba't ibang pamunuan. Nagdarasal ako. Nawa ipagkaloob sa ating ng Diyos ang natatanging pamumuhunan ng ating banal na misyon. Naaway maging tayo ang mga tumanggap ng biyayang ito. Dahil hindi ko isinulat dito ang talata 22, kaya pakitingnan sana ng lahat mamaya ang Isayas, Kabanata 22, versikulo 22. Naway maging atin ang biyayang iyan. Sa pamamagitan ng ika-23 pangkalahatang asembleya, hindi ko sasabihin sa iyo kung ano iyon, ha? Kaya ang mahalaga ay binihisan din tayo ng Diyos ng isang spesyal na damit.
Amen, 'di ba? Tandaan, isinuot na ng Diyos ang espesyal na kasuotang ito. Hindi ka dapat maklibot-libot na iniisip na, hubad na hubad ako, wala akong ganitong damit. Dahil sinasabi sa atin ang Biblia na ginawa na niya iyon. Sige, mga taga-Galasya, Kabanata 3, versikulo 27. Kayong lahat, amen? Nakikita ninyo? Kayong lahat na nabautismuhan kay Kristo, nagbihis kayo na ang espesyal na kasuotan na isinuot niya sa atin ay walang iba kundi siya mismo, ang perpektong tagapag-ingat ng pader, si Hesukristo. Kaya magtapos tayo sa talatang ito ng mga taga-Roma, Kabanata 13, talata 11 hanggang 14. Gawin mo ito. Alam mo ba kung kailan tayo naroon? Nasa huling panahon na tayo ngayon, tama ba? Una, sinasabi sa atin ng mga taga-Korinto, Kabanata 10, talata 11, kaya't oras na para gumising kayo mula sa pagkakatulog. Sa mayon, ang kaligtasan ay mas malapit na sa atin kaysa noong tayo ay sumampalataya. Amen. Malapit nang matapos ang gabi. Amen. At malapit na ang araw. Kaya't ating isang tabi ang mga gawa ng kadiliman at ating isuot ang mga baluti ng liwanag. Ano itong baluti ng liwanag? Magpapaliwanag ito. Kumilos tayo ng maayos gaya ng sa araw. Hindi sa kalayawan at paglalasing, hindi sa pakikiapid at kahalayan, hindi sa mga pagtatalo at paninibugho, kundi ibihis ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan nito. Amen. Kaya't magpasalamat tayo sa ating Amang Diyos sa paglalagay sa atin ang ating minamahal na Panginoong Hesukristo upang matakpan ang lahat ng ating kahihiyan. Upang kapag tiningnan nato ng atong mga sarili at kapag tinitingnan nato ng isa't isa, tayo ay mapapaalalahan at mahikayat at mapalakas na sundin ang kautusan kay Kristo. Amen. Kaya sa susunod na oras, pag-usapan natin ang ibanghelikal na pagpapalawak ng konsepto ng pangangalunya, sa madaling salita kung paano talaga naaangkop ang batas na ito sa ating buhay. Sige, manalangin tayo sa ating Diyos Ama. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyong pagtitiis sa amin at sa walang humpay na pagkilos sa aming mga buhay upang kami ay aming italaga bilang iyong dalisay na nobya. Salamat din sa pagpapala ng atong mga relasyon sa isa't isa. Inilagay mo kami sa bawat posisyon bilang isang bloke ng gusali ng Shilo, bilang isang bloke ng gusali ng mga simbahang aming pinaglingkuran upang habang tinitingnan namin ang isa't isa, kami ay palakasin at paalalahan na sundin ang iyong batas upang sama-sama naming maitayo ang kahangahangang kaharian dito ng pare. Ama, ngayon, sama-sama naming inaamin sa iyong harapan na kami ay malilimutin, kami ay hindi sapat at hindi namin sinusunod ang iyong gatas. Maraming beses, sa maraming paraan. Minsan, mas mahalaga ang iniisip ng mga tao tungkol sa atin kaysa sa kung paano mo tayo iniisip. Kaya Ama, lalo na habang ang iyong anino ay papalapit na sa ika-27 henerasyon ng pagtitipon sa pamamagitan ng pananampalataya. Tulungan mo kaming lahat na matanggap ang natatanging damit na iyong ibinihis na sa amin nang may pasasalamat na ito, nang may kapayapaan o pasasalamat sa aming mga puso. Kaya't sa anumang posisyon, anumang pamumuno ang aming ilalagay, Ama, tulungan mo kami na tumana ang imong balaang misyon. Salamat sa pagpaminaw sa among mga pag-ampo. Salamat sa pag-andam kanamo pinaagi sa imong gugma aron mahimong imong pangasaw unon. Sa ngalan ni Hesus, nagaampo kami. Amen.